Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Nagbigay naman ng mensahe si Vice President Sara Duterte para po yan sa selebrasyon ng Feast of the Immaculate Conception, kung saan binigyang diin ng ikalawang Pangulo na patuloy sana ang mamamayang Pilipino na magpakita ng pagmamahal at kabutihan sa iba. Sa kanya ring pahayag, binigyang diin ng Vice Presidente na nawaan niya magpakita ng awa ang mga ito sa mga kasalukuyang kinakaharap na injustices at bigyang kabutihan ang mga kababayang hindi na paglilingkuran ng tama at nakakaramdam ng kulang na serbisyo. Naghikayat din ang pangalawang Pangulo na patuloy na maging mapagmahal sa kanila sa mga kinakaharap pa na problema gayaan niya ni Blessed Virgin Mary. Kaugnay narito pa ang naging mensahe nga ni Vice President Sara sa kapistahan po ng Immaculate Conception. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. I join all the Catholic faithful in the solemn remembrance of the Feast of the Immaculate Conception. The enduring faith and steadfast joy exemplified by the Blessed Virgin Mary demonstrates an example of unwavering love that remains dauntless in the face of challenges and tribulations. We are encouraged today to live up to her virtues of compassion, empathy, and generosity, which underscore the resilience she exemplified in the face of loss and sorrow. May the solemn observance of this day invite us all to join hands in prayer as we extend a helping hand to the needy, show mercy to those who are facing injustices, and extend love and kindness to our kababayan in the underserved and unserved communities. Let us be guided by our resilience that is rooted in faith in every trying time, as we look forward with profound hope and optimism to a better future for every Filipino. A blessed observance of the Feast of the Immaculate Conception to all. Happy Fiesta! Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Matapos na umano ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na kilala rin bilang House Blue Ribbon Committee kaugnay sa paggastos umano nitong si Vice President Sara Duterte ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon sa chairman ng komite na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, magpupulong ang komite ngayong Lunes upang isapinal ang investigasyon nito bago pa man magsimula ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Duterte. Dalawang impeachment complaint kasi ang naihain laban kay VP Sara sa Kamara de Representantes. Kasama sa pinagbasahan nito ang mga nadiskubre sa investigasyon ng komite. Ayon kay Congressman Chua, maaaring gamitin ng House Committee on Justice ang record ng kanyang komite sa pagsasagawa nito ng mga pagdinig sa impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara. Nakikipag-ugnayan ng Metropolitan Manila Development Authority sa management ng Iglesia ni Cristo. Kasunod po yan ng unang pahayag ng sekta na magsasagawa ito ng rally upang suportahan ang paninindigan nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Roman Duartes na kakausapin nila ang organizer ng naturang rally upang matiyak na hindi magiging balakid ito sa trapiko sa Metro Manila at kung kanilang isasagawang pagkilos. Hanggang kahapon, Disyembre 6, sinabi ho nitong si Attorney Artes na wala pa itong natatanggap na impormasyon ukol sa lokasyon at ruta na susundin ng religious organization. Ang Iglesia ni Cristo, ang pangatlong religious organization dito ho sa Pilipinas na may pinakamaraming miyembro batay yan sa 2020 census ng pamahalaan. Sinusundan nito ang Muslim o ang Islam na meron pong 7 milyong miyembro o 7 million na members. At ang una ho ay ang Roman Catholic na may 85 million na miyembro. Kilala ang naturang sekta dito sa tinatawag na black voting power tuwing sumasapit po ang halalan o eleksyon. Sa nakalipas na 2022 midterm elections o presidential elections, sumuporta ito sa unity. Ito ho yung tandem na binuo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa iba pang pangunahing balita, nirerespeto ng mga kongresista ang statement ng pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa mga kongresista na para ito sa ikabubuti at para po sa kapayapaan ng bansa. Si Vic Sumingtang sa balitang yan. Takot niyo lang. Iginagalang ng Kamara ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang pagkaabalahan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni House Deputy Majority Leader Congressman Paulo Ortega sa regular press conference sa Kamara. Naniniwala si Ortega na anumang hakbang ng religious group ay para sa ikabubuti at kapayapaan ng bansa.
Klaro naman po yung mga napanood ko parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the president. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. Takot nyo lang. Di na-touch move kayo. Diba? Kayo naman ang may gustong i-impeach si VP Inday. Kasi alam yung mga buhaya kayo, huwag kayong magugas kamay. Ano pala ang purpose ng mga hearing-hearing nyo? Diba? Nagfi-fishing kayo, naghahanap kayo ng butas, at naghahanap kayo ng mga ebidensya na pwede maging rason para i-impeach si VP Inday. Huwag nyo na kaming gawing tanga at bobo ka. Diba? Nakakatawa itong mga kongresista. Sasabihin pa nila, nirerespeto namin ang Iglesia ni Cristo. Kasi nga, pahiya kayo. Tigil nyo na daw kasi. Ha? Kasi, dahil sa inyo, nagkakanda gulo-gulo ang Pilipinas. Hearing kayo ng hearing, walang katapusang hearing. Hindi naman yan nakatulong sa mga Pilipino. Tapos ngayon, sabihin nyo, takot kayo. Kasi isa din ang iglesia sa may pinakamaraming miyembro. Takot nyo lang. Tapos ngayon, ang bait-bait nyo, bait-baitan kayo, nire-respeto namin. Diba? Pero kayo naman mismo ang gumagawa ng hakbang para magkaroon ng rason para i-impeach si VP Inday Sara. Tapos ngayon, nagsalita ang Iglesia ni Cristo, kayo naman, takot kayo. Kaya saludo din ako sa sa paraan ng Iglesia ni Cristo di ba? Wais din sila matalino, di ba? Hindi man direkta na sinabi nila na sinusuportahan nila si VP Inday Sara, pero ginamit nila ang statement ni Mr. President na wag nang pag-aksayahan at wag nang i-impeach si VP Inday Sara. Napakawais ng INC kasi ginamit nila ang statement ng presidente para talagang mapahiya, no? Mapapahiya kasi talaga ang presidente kung hindi nila susundin at hindi niya susundin ang kanyang sinabi na wag na i-impeach si VP Inday. Na-touch move sila doon ng INC. Ang talino ng INC. Touch move na, nilak na ng INC. Diba? Kaya hindi na pwedeng baliin ni Mr. President ang kanyang sinabi na dapat hindi na i-impeach si VP Inday Sara. Kasi, diba? Kumbaga, yun yung kinuha ng INC na rason. Kaya kung babawiin man yun yung Mr. President at itutuloy ang impeachment ng mga buhaya kay VP Inday Sara, sino ang mapapahiya? Si President. Pag-usapan natin ngayon ang napipintong rally ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni VP Inday Sara. Okay, may napanood akong vlog ni Robin Sweet Showbiz. Guinness World Record holder pala ang Iglesia ni Cristo. Silang may pinakamalaking gathering sa isang pagtitipon noong 2018. Adjudicated ng Guinness, na ipasok sa libro ng Guinness, largest gathering in one single event, 1.5 million people. Ano yung rally nila noong 2018? Ano lang, charity march, charity laban sa kapobrehon. How much more ngayon? Na medyo naiinis na ang iglesia, sa totoo lang makikita nyo, sa pananalita ni Congressman Marcoleta, naiinis na yung iglesia ni Cristo. So, baka 2 million, more than 2 million ang members ng iglesia mag-march siya papuntang Malacanang. I don't know anong mangyayari. Okay, panoorin, pakinggan natin ang vlog ni Robin Sweet Showbiz. Takot na mangyari ng Malacanang ng Kongreso daming tao. BBM, Liza at Martin Romualdez. Ang pagtitipon na ito ng Iglesia ni Cristo. Kamakailan kasi nag-anunsyo ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa sila ng rally. Yes, malaking rally para kontrahin ang impeachment kay Vice President Sara. Pero bibigyan ko kayo ng trivia. Isa lamang ito sa naging pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na kung tawagin na isang charity walk. Charity walk. It's official. Ano nangyari? Dali Cristo, last Sunday were over 1.5 billion members. Participated has officially set 3 new Guinness World Records. Aidan Brown, official adjudicator.
impeachment kay Vice President Sara. Pero bibigyan ko kayo ng trivia. Isa lamang ito sa naging Yan, ang daming tao. ng Iglesia ni Cristo na kung tawagin na isang charity walk. It's official. Iglesia ni Cristo breaks 3 Guinness World Records. The charity walk held by the Iglesia ni Cristo last Sunday, where over 1.5 million members participated, has officially set 3 new Guinness World Records. Hayden Brown, official adjudicator and representative Guinness World Records, announced that the event, dubbed Worldwide Walk to Fight Poverty, has broken the records for largest human sentence, largest charity walk at a single venue, and largest human mosaic. Noong 2018 pa ito. Imagine kung mangyayari ito ngayong administrasyon. I can't imagine na sasalubungin at tudumugin ang Malacanang ng 1.5 billion people mula pa lang sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga takot na takot ang mga bangag sa Malacanang. Kaya't huwag niyong hinahamon ang Iglesia ni Cristo, dahil kapag ang Iglesia ni Cristo nagsalita, may isang salita yan at tinutotoo nila ang kanilang salita, at higit sa lahat, mayroon silang tunay na unity. Kaya nga nanggagalaiti na rin sa galit itong si Congressman Rodante Marcoleta, na isa rin sa miyembro ng Iglesia ni Cristo. Huwag na huwag nila akong subukan. Tinanggal nila ako sa Justice Committee kasi i-impeach nila yung Vice President para hindi na ako siguro makisali. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po inquiry in aid of legislation, there are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan kung talagang di kayo namumulitika? 400 offices ayaw ninyong imbestigahan. Only the Office of the Vice President. Politika po ito. Pangalawa, yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures. Ito po ay trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office mandated to audit and examine the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman COA, bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin? Meron pong problema dito. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako ang nagsasalita ng ganito, pinagpapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila, ang pinapasagot nila sa akin yung mga magugulo. Guguluhin nila ako, hindi sila makikipagdebate. Ang gagawin nila, manggugulo lang. Pagkatapos, papat nila ang aking mic. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente. Napakamahal ang presyo ng bilihin. Napakamahal pa rin ng tubig. Wala pong tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, maghiring lang ng maghiring sa Quadcom. Ang Quadcom, wala silang ibang subject matter kundi i-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakakahiya po ang kanilang ginagawa. Representative Rodante Marcoleta, kaya nga maging ang pagtitipon ng mga DDS supporters sa... Okay, so kung ano ang naririnig natin kay Congressman Marcoleta, to me, yan ang general sentiment ng Iglesia ni Cristo. May balita, di umano lang ito, na may nagne-negotiate, may sumusubok na pigilan ang rally ng Iglesia. Kung totoo man ito, ay hindi sila magtatagumpay. Kaya huwag po kayong mag-alala, mga kaibigan. Kasi may mga nagtatanong kailan ang rally ng Iglesia. Darating at darating tayo dyan. Hindi mababayaran ng pera ang prinsipyo ng Iglesia ni Cristo. Timing. Meron daw silang Thanksgiving activity ngayong end of year. So siguro after Thanksgiving or binabantayan nila, sa tingin ko binabantayan nila ang galaw sa Kongreso. Kung itutuloy ba ng mga kongresista na iakyat
i-endorse ang impeachment complaint sa Senado. Yon ang final deciding factor sa tingin ko. Once na inakyat na yan, bago magbakasyon ng mga kongresista, we can expect susunod na ang rally. Kasi ang tinututulan nila yung impeachment. Umaasa pa rin ang Iglesia ni Cristo na susundin ang mga kongresista yung panawagan o yung opinion ng Pangulo na huwag ituloy dahil it's a waste of time. Naniniwala ko niyan na yan ang binabantayan ng Iglesia. Kung hindi na ituloy ang impeachment, what will happen? Yung mamamatay na lang dyan sa Kamara. May rally pa ba? I don't know, ano? Posibleng wala na dahil hindi na natuloy. At least yung warning o yung announcement lang ng Iglesia na magra-rally sila, malaking tulong na yun. Kasi hindi na itinuloy. Sana ganon. Para wala nang gulo. Kung matigas ang ulo ng iba dyan, may 103 kang kongresista na pumirma sa resolution at inakyat na sa Senado bago mag-break ang mga kongresista. Ayan na. Mga ilang membro, tingin ko pinakamababa, 2 million members. Kasi kung nagawa nila noong 2018, charity walk lang yun, against poverty, ito pa kaya na kinabukasan kapakanan ng bayang Pilipinas ang nakataya? Dadagsa talaga ang Iglesia ni Cristo. Sobra 2 million. Another world record na naman ito. Nandyan na naman ang Guinness World Record. Kaya, wala na. Marami nang kinakabahan. Maghanda na kayo sa rally ng Iglesia ni Cristo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!